Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundo ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 796 ng Ride on a Ministry, araw po ng Thursday, Huwebes, May 19 at 20 at 22. Yes, ang Ride on a Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin ngayon sa banal na presensya ng ating Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat, lumalang ng sangkalangitan at ang buong sanglibutan at gayon din ang buong sangkatauhan. Narito kami, Panginoon Diyos, na muling nagkikita upang palad sa iyo sa pamagitan ng ganitong napakahalagang gawain, Panginoon, na ikaw din ang siyang nagkaloob ito sa amin. Ikaw na siyang may akda. Pinupuri ka namin, O Diyos, winawal samba sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoong Diyos, muli mo kaming pangunahan, kasihan ng iyong banal na Espiritu. Punuin mo, Panginoon, ang kagalakan ng aming mga puso, kapanatagan. Gayon din, Panginoon, pagkalooban mo kami ng kasapatan, ng pangunawa sa mga nais mo na ipabatid sa amin. Maghari ka, O Diyos, sa bawat isa. Maging maayos din, O Panginoon, ang kalagayan po ng internet at signal upang tuloy-tuloy po ang gawain na ito na iniaalay namin, pinagkakatiwala, tinatalaga namin sa iyo. Sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Diyos dinggin ang daing, iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin. Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare us to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, we'll be a living sanctuary for
sa amen at amen sa ating Panginoon at tayo ay maging sanctuary ng ating Panginoon. Kaya pinupuri natin siya winawalhati at tayo ay muling magkakasama sa pagkakataon na ito. Well, magandang umaga sa iyo kapatid Josie Rose, Evangelista sa Libel ng Maria Aurora. Gayon din ng kapatid na Bel Dios Pinto at ang ating kapatid na Alma Montevirgen Belion dyan sa bandang Olongapo City, Zambales. Tayo po ay tumungo sa ating talakayin. Well, good morning din sa ating kapatid ni Tita Corazon Navarro ng Sito Balang, Bataan. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, sa ating Panginoon ay meron pong kinalaman itong ating topic na diligent na ang ating pinaka-passage, the book of Proverbs chapter 21 verse 5, Kawikaan kabanatang 21 talatang 5. Yan po ang ating tutunghayan sa umagang ito. Ganito po ang sinasabi ng verse 9. The thoughts of the diligent tend only to plenteousness, but of everyone that is hasty, only to one. Yan ang sinasabi ng King James Version. At sa magandang balita, Biblia Salim, ang mabubuting pagbabala ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahinatnan. Pinagpala tayo ng Panginoon sa talatang ito na ating pong napakinggan at binasa, mga karaydon sa ating Panginoon. Well, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, napakahalaga itong ating pong tatalakayin. Ano ba ang ibig sabihin ng diligent? Bagaman dito sa pagkakasalin mula sa King James Version tungo sa Tagalog ay kung ating susumain ay medyo general yung presentasyon pagkakasalin doon sa Tagalog version, mga kapatid, sa ating Panginoon. Pero ang diligent, ayon sa diksyonaryo, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, ay ito po ay yun hong estado ng pagiging pagiging masipag, at gayon din pagiging masikap at pagiging masigla. Yan ay magkakasama, magkaangkla ang tatlong bagay na yan. Pagiging masipag, pagiging masikap at pagiging masigla. Paano ka naman kung saan ay magiging masipag kung hindi ka masigla? Kung hindi natin taglay yung pagiging aktibo,
Yung tayo ay talaga naman, yes, kapag gumalaw ay masigla at hindi yung palatoy-latoy. At gayon din na kung saan ay taglay natin yung pagiging buhay na buhay. Bilang isang tao at lalo na bilang isang may takot sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, kapag ikaw ay diligent na masipag, masikap at masigla, talaga naman na nakikita sa atin mga kapatid sa Diyos yung ating pagiging energetic, yung ating pagiging industrious, yung ating pagiging hard working, yung ating pagiging silos, at yung ating pagiging intent mga kapatid sa ating Panginoon. At gayon din na ang diligent na tao na taglay nitong pagiging masipag, masikap at masigla. Yan mga kapatid sa ating Panginoon ay meron siyang laging pag-iingat. Nandun ang kanyang pagiging persistent. Nandun yung kanyang kapag siya ay gumalaw at pumilos ay merong kaakibat na layunin. Well, magandang umaga sa iyo kapatid. Yes, Nehemias Orpiada na Malabon City. Ngayon ng ating kapatid yes, Nel Danunan. Diyan sa bandang USA, purihin natin ang ating Panginoon. Gayon din ang isang diligent na masipag, masikap at masigla ay na kung saan ay gumagalaw yan, hindi padalos-dalos, kundi napakahalaga sa kanya yung pagplaplano, yung pagbabalak. Hindi ba mga kapatid sa Panginoon? Well, good morning din sa ating kapatid Jocelyn Makatugal Baklig dyan sa bandang Sitio Balanga, Bataan. Ngayon mga kapatid sa Panginoong Diyos, babalikan natin yan mamaya, yung tungkol dyan. Pero kinakailangan na tayo ay maging diligent mga kapatid sa Panginoon. At yan din ng isa sa mga napakaraming inaasahan natin. Sa mga iniluklok natin, binoto sa panahon ng Mayo 9 na eleksyon sa Pilipinas. Na kung saan ang mga iba ay naproklama na, bagaman ang mga iba, lalo na sa yung pagka-presidente at vice-presidente at gayon din sa mga iba pang may kinalaman sa party list ay hindi pa na-proklama. Pero kahapon ay na-proklama na yung 12 karagdagang senators. Ito ay isa sa mga inaasahan natin sa mga manunungkulan ditong darating na panibagong administration pasimulan ng July 1 ditong taon na ito. Kaya ipanalangin natin na sila ay tunay na kakitaan ng pagiging dilihente o diligent na talaga naman nalipos ng pagiging masipag, magiging masikap at gayon din pagiging masigla alang-alang sa ating bansa na kung saan ay hinagupit ng pandemya. At gayon din na alang-alang sa kabuuan ng mamamayan ng buong bansang Pilipinas.
upang sa ganon ay may ahon sa anumang kanyang pinagdaanan at pinagdadaanan pa sa kasalukuyan. Kaya nga ho, as citizens of this republic, well, we have our expectations and demands ditong mga iniluklok natin. But same is true with one another like you and me. In order for us to become also diligent, masipag at masikap at masigla. Lalo na tayo sa mga kabahagi ng iglesia ng ating Panginoon. Mga church workers, mga lay leaders, at gayon din ng bawat kaanib. And even in the context, within the bounds of every family, ay yan din ang siyang inaasahan kung ang mga magulang ay diligent, masikap, masigla at masipag mga kapatid sa Panginoon Diyos. Yan ay it will translate and pass it on to the children. Gayon din ng mga anak kay kapag yan ay kanilang nataglay, ay yan din ay maipapasa, maituturo sa next ladder from one generation to another generation, mga kapatid sa ating Panginoon. Well, dito sa nag-isang verse na ito, na kung saan ay isa sa napakahalagang word dito na tinukoy, mga kapatid sa Panginoon, ay yung thoughts. Well, hindi tayo magtataka sapagkat ito ay kabahagi ng the Book of Wisdom, mga kapatid sa Panginoon, na sinasabi the thoughts of the diligent. Yes. Kaya ang isang diligent na tao, lingkod ng Diyos o sino paman na nagtataglay ng pagiging masipag, masikap at gayon din na masigla, ay tama ang kaniyang pag-iisip. Tama ang meron siyang thoughts sa kaniyang utak, sa kanyang isip, at gayon din na kung saan ay tama ng nilalaman ng kanyang puso, ang kanyang saloobin, at gayon din na kung saan maging yung panlalim at panloob na dimensions ng buhay na yan ay naibubulalas sa panlabas na dimension din ng ating existence, upang ang ating human existence within the bounds of our faith, our beliefs, and our Christian tradition, mga kapatid sa Panginoon, na kung saan ay na-internalize ito, nagmamanifest ito sa ating sa lahat ng larangan ng ating buhay, mga kapatid sa ating Panginoon, especially on how we indeed concretely manifest our pagiging diligent, our pagiging masipag, masikap at masigla, mga kapatid sa Panginoon, na dumadaloy mula sa tamang pag-iisip, sa tamang saloobin at sa tamang estado ng ating buhay, lalo na tayo na mananampalataya. But the thoughts na kung saan we acquire, na meron tayo, mga kapatid sa Diyos, it must indeed be inclined or in accordance to the thoughts of God, the wisdom of God. Dahil ang ating knowledge and wisdom and understanding, yan ay limitado.
Whereas kung ang estado ng ating pagkaunawa, ng ating karunungan at kaalaman ay naiugnay pa at dumadaloy pa mula sa walang hanggan at walang limit na karunungan at kaalaman at kaparaanan ng Diyos, di lalong magiging busila, lalong magiging maningning at lalong magiging pakinabang. Meron tayo na mga tinatawag natin mga kapatid sa Diyos na isipan. Kasama na diyan ang saloobin mga kapatid sa Panginoon at gayon din ang kaisipan meron tayo. At gayon din ang katwiran meron tayo. Na kung saan ay inspired by the knowledge and wisdom of God in Jesus Christ, and of course through the guidance, the empowerment of His Holy Spirit that is always at work sa bawat isa sa atin sa ating mga buhay sa araw-araw. Kaya nga ho mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang taong diligent na taglay ang pagiging wise dahil siya ay talaga naman pinapantas ng ating Panginoon. Kahit sa konteksto ng mga perception, konteksto ng pag-iisip, konteksto ng mga naisip natin, including revelations, yung mga akala at gayon din ng mga hinala na iisip natin mga kapatid sa Diyos, lalo na kung ang mga bagay na ito ay nalalapatan ng ating patuloy na ugnayan sa Kanya mismo at gayon din. Yaong atin pa na kung saan ay isinasangguni sa Kanya at atin pa na kung saan ay ipinapanalangin sa ating Panginoon. Di ba mga kapatid sa ating Panginoong Diyos? Kaya nga ho, napakahalaga yan mga kapatid sa ating Panginoon. Katulad na lamang yung ating mga inaawit. Search me, O God. Search me, O God. And same is true vis-a-vis. We have to search also about God, about the wisdom and knowledge of God. So that there will be a meeting point. Between the wisdom of God and the wisdom we have, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, so that the thoughts we have na ibinibigay ng ating Panginoon ay tunay nga naman na mapapakinabangan. Well, ano ang nagiging hatid niyan mga kapatid sa atin? The thoughts of the diligent tend only to plenteousness. Ang mabubuting pagbabalak ay pinapakinabangan. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Nandun ang advantage. Nandun ang usapin ng abundance. Nandun ang usapin ng the full supply mula sa Kanya at gayon din ng rich supply na nagmumula sa Kanya. Kaya nga siya ay tinatawag natin na great provider natin mga kapatid sa ating Panginoon. Plenteousness, ibig sabihin niyan ay kasaganaan. Nandoon ang kapuspusan, nandoon ang kalubusan mga kapatid sa Diyos, na kung saan sa larangan ng economy business ay profitable, advantageous at gayon din productive mga kapatid sa ating Panginoon. We have to be productive. We have to be advantageous, mga kapatid sa ating Panginoon, in line with our
our passion to become diligent in the Lord Jesus Christ, pagiging masikap, pagiging matyaga, pagiging magaling, pagiging maalam at pagiging masigla, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Pero nangyayari yan kung tayo ay patuloy na nagtitiwala at nauugnay mismo sa Kanya sa lahat ng panahon. At yan ay napakahalaga po, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya nga po, Siya ay Diyos ng pagpapala. Siya ay Diyos ng katagumpayan. Di ba sinasabi niya diyan sa John 10 verse 10? Ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, magwasak at manira. Ngunit ang anak ng tao na si Jesus Christ ay naparito upang tayo ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana, isang buhay na kasiyasiya. Well, naayon sa Kanyang banal na kalooban, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, kapag tayo ay diligent na tama yung ating thoughts, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, makakaasa tayo ng abundance. Makakaasa tayo ng a pool of supply, a pool of God's richness in heaven. At gayon din nasa atin yung advantages, productivity at gayon din profitable pa, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung ay wala siyang pagsasaalang-alang sa pagiging diligent, pagiging masipag, pagiging masikap, masigla, pagiging magaling at pagiging naayon sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang diskarte sa buhay ay yung siya ay maging padalos-dalos, laging nagmamadali. Yes, bahala na, basta arya ng arya, kahit walang pagpaplano, kahit walang kaakibat na pag-iisip, basta gawa ng gawa na hindi naaayon. Tama yung sinasabi ng ating verse na sinasabi, the thoughts of diligent tend only to plenteousness, but of everyone that is hasty only to one. Ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kainatnan. Kaya nga ho ay we need focus. We need faith in the Lord that Jesus Christ, hindi yung magiging katulad ng isang ipa na kung saan ay paiba-iba at nandyan ang hangin, nandyan ang unos na kung saan-saan napapadad at hindi malagi sa dapat na focus ng kanyang faith, ng kanyang panuntunan, ng kanyang diskarte at ng kanyang thoughts, ng kanyang saloobin at gayon din ng kanyang pagiging diligent sa ilalim ng pangunguna at paghahari ng Diyos sa ngalan ni Kristo at gayon din sa gabay sa panuntunan at pagkasi ng kanyang banal na Espiritu. Whereas yung wise with that thoughts from above, na taglay ang kanyang pagiging diligent, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Dito pumapasok yung napakahalagang elemento na sinasabi dito. Sapagkat chinek ko po yung ibang mga salin, hindi lamang ang King James Version, hindi lamang ang Magandang Balita Biblia, kundi ang sinasabi din sa the New International Version, the plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty. At gayon din sa New Living Translation, good planning and hard work lead to prosperity.
but hasty shortcuts lead to poverty. Ay yung padalos-dalos, yung walang plano, laging nagmamadali na kung saan ay mahilig siya sa diskarte na shortcuts. Kaya hindi nagtatagumpay, makamtan man niya ang yaman, makamtan man niya yung kanyang hinangad, pero hindi pang matagalan, kundi pang maiklian din sapagkat nakuha ng maikling panahon o dili kaya shortcut. Yes, kahit na dumaan sa red tape, kahit na dumaan sa picture, mga kapatid sa Panginoon, makamtan lamang ang kanyang hinahangad. Pero yung wise na tao na sinasabi ng Proverbs na ito na taglay, ang maayos, tamang kaisipan, tamang damdamin, tamang saloobin at gayon din tamang kaisipan at tamang katwiran. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos na sinasamahan pa ng pagiging diligent, pagiging masipag, masikap at masigla. Yan mga kapatid sa Panginoon, kapag nag-isip, kapag yan ay gumalaw, kapag yan ay gumawa, meron siyang sapat na pag-iingat. Yes, bagaman meron siyang spirit of zealousness and persistency of doing. Pero siya ay lagi na merong kaakibat na mga layunin na kanyang pamantayan. Gayon din na kung saan ay hindi nawawala sa kanya yung good planning na sinasamahan pa ng pagiging hard working sapagkat alam niya na yan ay tama na siyang makapagdudulot, makapag-aakay tungo sa katagumpayan, tungo sa kasaganaan. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, sa lahat po ng larangan, napaka-importante ang planning. Good planning, mga kapatid, pagpaplano at pagbabalak upang hindi tayo malagay sa alanganin. Iba, napakahalaga yan. Well, kung pag-uusapan natin tungkol sa planning, di tayo abot ng isang araw, isang linggo. Napakarami na areas na papag-uusapan tungkol sa planning, administration, leadership, and so on and so forth. Pero inuulit natin na kung saan sa pagpaplano ay napakahalaga yung smart na salita, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Yan bang plano natin ay specific? Tiyak ba yan? Yung bang plano natin ay manageable? Yan ba ay mapapamahalaan? Yung bang plano natin ay achievable? Yan ba ay makakamit? Yung bang plano natin ay realistic? Makatotohanan? Yung bang plano natin ay time-bound? Merong takdang panahon, mayroong timeline, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Napaka-importante yan. At gayon din ang mga katanungan. Pagpalagay na lamang natin na 4 na katanungan, yung tanong na what, yung tanong na when, yung tanong na where, at yung tanong na who. Napakahalaga yan sa usapin ng pagpaplano, ng ating pagiging wise, ng ating pagiging diligent, at gayon din ng pagiging maingat natin, good planning and hard working, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Di ba? Napakahalaga yan kapag sinabi natin what, ano. Sa tanong na lamang na ano ay napakaraming lalabas na mga katanungan at gayon din na lalabas na kasagutan. Anong plano mo? Ano ang vision mo? Ano ang iyong mga goals? Ano yung mga kaparaan ang gagawin mo? At kung ano-ano na kabahagi ng tanong na what or ano. Yes, gayon din ang salitang when, kailan.
Kailan mangyayari yan? Yes. Gayon din yung salitang tanong na where, saan? At gayon din yung tanong na who, sino? Sino ang maasahan natin na magiging kaakibat sa katuparan ng plano ng mga ito, mga kapatid sa Diyos? Well, if we had to deal all of this detail by detail, mga kapatid sa Panginoon, ay sa kurso ay yan po ay hindi lamang 3 units, mga kapatid sa Panginoon, kapag tayo mag-undergo ng ng ganitong usapin, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Pero sapat yung sinasabi ng Proverbs, the thoughts of the diligent tend only to plenteousness, but of every one that is hasty only to one. Ang mabubuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Well, salang-alang natin ang mga bagay na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa mensaheng ito na inyo pong pinatagos sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi namin magagawa ito kung kami po ay hiwalay sa iyo. Pero kapag kami ay laging nakaugnay sa iyo, sa pamagitan ng Jesucristo at gayon din ng gabay at tulong ng iyong banal na Espiritu at ng iyong mga salita na umaalalay sa amin. Mari kami, Panginoon, na maging diligent, masipag, masikap at masigla, Panginoon. Gayon din na kung saan ay mari namin mataglay ang pagiging wise, to become, wiser pa. Alang-alang sa iyo, alang-alang sa iyong kapurihan, hindi sa aming mga sarili. Kaya nga po, Panginoon, ay patuloy mo kami na kasangkapanin para ang aming pagiging masipag, masikap at masigla sa paggawa gamit ang aming wisdom, ang aming knowledge na nanggagaling sa iyo at lahat ng mga kaparaanan at gayon din ng mga spiritual gifts, skills, talents na pinagkakatiwala mo sa amin, Panginoon, ay magamit namin. Hindi lamang pansarili namin, kundi para pa sa iba at sa marami. Salamat po, Panginoon, at ikaw ang siyang maitas. Sa pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes. Ngayon ay ating pong batiin mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Kapatid na Ronnie Sebastian Lagasca ng San Mateo Isabela at gayon din ang kapatid na Rociel Padilla ng Pamplona, Cagayan. Gayon din ang kapatid na Marilyn Corpus Cortez. Well, dati nating kabataan yan nung tayo pinakadistino dyan sa bandang Good Samaritan United Methodist Church along Quezon Avenue, Quezon City. Pero sila nakatira dyan sa bandang Marikina City. Gayon din ang kapatid na Arn Lou Mutya na nasa Richmond, Virginia. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga kapatid na ito na birthday po nila. Umasa kami, Panginoon, na patuloy mo silang pagpalain. At gayon din ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan at gayon din mga pinagkakabalan nila sa araw-araw. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi lahat po ng may birthday na kapatid sa Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa, pati na, Panginoon, ang mga sanggol na sinilang mismo sa araw na ito. Pagpalain niyo sila, Panginoon, sa lahat po ng larangan ng kanilang mga buhay. Ikaw, Panginoon, mag-ingat, magpala, magligtas at magpapatagumpay sa kanila, Panginoon, sa lahat ng panahon. Sa ngalan ni Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay
magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon at awitan po natin ang mga kapatid na ito na birthday po nila. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. O lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesyahan natin minamahal. Inihiling na ipagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. O lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kaparakan, sa iglesyahan natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan nga'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid-tuwina. O lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesyahan natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan po natin lahat po ng may birthday at mga sanggol na isinilang sa araw na ito, at i-cheer naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At gayon din, yes, mula sa ating inanak na Hana Cantor Abadilla. At ito ang kanyang paabot mensahe. Good PM, Ninong Bishop. Kindly include us in your prayers. It's our 17th year anniversary ni William. Yes. Happy 17th anniversary. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagigisa sa 17th year wedding anniversary ng kapatid na inanak William at Ana Cantor Abadilla. Pinagpala mo sila, Panginoon, sa loob ng 17 taon. Yes, mari po niyo, Panginoon, na dublihin pa. At triplihin pa, Panginoon, ng biyayang ito upang marami pa silang harapin na selebrasyon ng buhay anibersaryo bilang mag-asawa. Kayo po lagi, Panginoon, ang mag-ingat, manguna sa kanilang mag-asawa at gayon din sa buong pamilya nila. At ikaw, Panginoon, ang siyang lagi na nag-iingat, proteksyon at kaligtasan nila, at gayon din na samahan mo sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga hanabuhay at sa kanilang mga pinagkakabalan sa araw-araw. Dulutan din sila, Panginoon, ng hope, ng love, at lalo pang maging matatag ang kanilang pananampalataya at lalong maging malago ang kanilang espiritual na pamumuhay, Panginoon. Maghari kayo lagi sa kanila at kayo lagi, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang buhay at pagsasama. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, yan po ang aming panalangin.
Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. At awitan po natin ng mga inaanak na ito. Happy, happy, oh happy, happy. Happy wedding anniversary sa inyong dalawa, inanak William at Hannah Cantor Abadilla. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy, happy wedding anniversary. Palapakan natin ang mag-asawang William at Hannah Abadilla. I-check naman natin ang kanilang pamilya na kinabibilangan. Purihin natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito at gayon din na kung saan kahapon ay tayo po'y nakatanggap ng isang mensahe, impormasyon mula sa kapatid na Diaconal Minister Mayat Sonyo, na asawa naman ng ating Reverend Nelson Sonyo, na sila pong ating mga manggagawad dyan sa bandang Sablayan Occidental Mindoro, na kung saan ang asawa ng ating kapatid na Reverend Gregorio Sonyo, na si Mary Jane Sonyo, na araw-araw din natin pinanalangin, ay siya po ay pumanaw na at nasa banal na napiling ng ating Panginoon. Well, malit pa ang kanilang anak. Yes. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagigisang panalangin at damdamin sa buong pamilya ng mga Sonyo sa pagpana at pag-uwi sa iyong banal na piling ng kapatid na Mary Jane Sonyo, Panginoon, na asawa ng aming kamanggagawa. Patuloy, Panginoon, na inyo pong dulutan sila ng iyong banal na kaaliwan at gayon din ng kailangan nilang kalakasan sa panahon na ito. Mula sa iyong banal na Espiritu, sa iyong mga salita, at gayon din ng iyong pag-ibig na inyo pong ipinaparamdam sa kanila. Dulutan din, Panginoon, sila ng maibayong pag-asa at patuloy na kanilang panghawakan ang pag-asa na iyong pinangako na mayroong pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Yes, pagkaloob mo rin, Panginoon, ng biyaya na kailangan nila sa panahon na ito. Yes, i-bless mo, Panginoon, ang kabuuan ng pamilya ng Sonyo. Gayon din, Panginoon, maraming salamat po sa naging buhay at paglilingkod ng kapatid na Mary Jane, na di makalimutan ng kanyang pamilya, gayon din ang iglesia at gayon din ang lipunan na kanyang ginagalawan. At ngayon, nandyan na siya sa iyong banal na piling, Panginoon, na wala ng karamdaman at pahirap. Aming ipinagkakatiwala sa iyong mga kamay ang kanyang katawan, ang kanyang espiritu at kaluluwa sa iyong patuloy na walang hanggang pangangalag at paghahari sa kanya sa dakong inilaan mo, Panginoon, na langit. Sa pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong araw, panibagong hamon na harapin namin, O Diyos, sa buong araw na ito, O Diyos. Salamat po ng marami sa inyong kabutihan, sa inyong malasakit,
sa inyong pag-ibig, sa inyong pagliligtas. Gayon din, Panginoon, salamat po sa bawat biyaya na aming natatanggap. Gayon din sa mga katugunan mo sa aming mga kahilingan. Gayon din sa bawat problema at mga pakikibakan na aming napagdaanan na kami, Panginoon, ay lalong naging matatag at natututo. Salamat po ng marami at salamat din sa bawat isa na siya mong kinakasangkapan. Yan man ay individual, yan man ay churches, mga manggagawa, mga laiko, mga kaanib, yan man ay mga institusyon, yan man ay nasa akadim, nasa medical at sa iba pang mga larangan, Panginoon. Marami pong salamat and may you continue to bless all of us sa iba't ibang larangan ng aming buhay, ng aming paggawa't paglilingkod at patuloy, Panginoon, na aming may pagtagumpay ang gawain na ukol sa iyo lagi, O Diyos. Salamat din po sa lahat po ng inyong mga pinagaling. Yes, salamat po at salamat sa inyong mga kinasangkapan, O Diyos. Salamat sa mga pamilya na nagaruga sa kanila. Salamat po higit sa lahat sa iyo, sa lahat po ng mga kaparaanan na inyo pong ginawa, Panginoon Diyos, na kagilagilalas. Salamat po sa bawat isa na kabahagi po ng gawain na ito. Patuloy mo silang pagpalain at pangunahan sa araw-araw at ipagtagumpay ang kanilang mga buhay at mga mitin at mga gawain, Panginoon. Yes, ikaw ang siyang kanilang protection na nag-iingat sa kanila, O Diyos, na tumutugon sa bawat pangailangan. Gayon din, Panginoon, na kung saan di pa natapos ang pandemya sa Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa, na kung saan, Panginoon, ay amin pong idinudulog sa iyo ang lahat po ng total cases ng pandemic. At gayon din, Panginoon, ang lahat po ng aming mga pinapanalangin po araw-araw mula Lunes hanggang Sabado, na nasa iba-ibang konteksto at kalagayan patungkol sa kanilang pagkakalusugan at gayon din ang kanilang mga iniinda sa kanilang mga lupang katawan, Panginoon. Katulad po ng kapatid na Diakonesa Nelda Salenga ng Bataan, gayon din, Panginoon, ng kapatid na Diakonis Tita Perla Kabakungan Bautista ng Quezon City, kapatid na Ruel Lusong Yumol ng Matibelas Bataan, ang kapatid na Maricel Gadi Tantenko at gayon din ilan pa sa kanilang pamilya na kung saan ay meron din mga pinagdadaan sa kanilang pangkalusugan. Nanay Sophia Mercado at Nanay Rebelina Makatugal ng Balanga. Gaya din, Panginoon, kapatid na Billy Ripalda ng San Mateo Isabela, Beth Gallego ng Kawayan City Isabela, Teresita de Guzman ng Hermosa Bataan, Andy Dabo ng Dinalupihan Bataan, Emelita Barcela ng Dinalupihan Bataan, gayon din ang kapatid na Connie Bulgado ng Caloocan City at gayon din ang kanyang mahal na ina, Pastora Baby Bulgado ng Caloocan City, Ani Angkahas, Rocapor, Diabetes, ng San Mandago siya naroon, Pastor Rebel Ochia ng Bible Baptist Church, Cebu City, Sherman Baldwin, Demetria Buesa, Jane Lomacan, Renelio Langit Goyano, gayon din ang kapatid na Ana Navarro, David Perry, Felicidad Bugayong, yes, ng Pangasinan, Nore Bimat ng Cebu, at gayon din ang kapatid na Virginia Enriquez, Iasun Espiritu Domingo ng Qatar, Monching Cabrito Rulan ng London, Medi Tiambao ng Chicago, Illinois, at gayon din ang kapatid na Grace Ramos Jimenez ng Illinois din. Ang kapatid na Pastor Delia Agustin Valenzuela ng Sito Balanga, Bataan. Orason Navarro, Mary Navarro, Rinaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan. Florenda Roca, Bernabe Nabua
ng San Fabian, Pangasinan, magi ang kapatid na pastor ni Dato ng Sitibalang, Bataan, ang kanyang apo na si Luis Andre Dato, at gayon din ang kapatid na Freddy Bantay de Guzman ng Olongapo City, Zambales, Levi de Coling Usalya ng Quezon Isabela, Samuel Graciano Zian Corpus Reyes ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, Mirna Sanchez Rapanan Bacanay ng Sydney, Australia, Evangelist Jesus Analisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, Amelita Celestina ng Talim Island, Binangon, Rizal, bagay ang kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Limay, Bataan, Mercy de la Peña ng Alberta, Canada, Edgardo Kasiguran Simon ng Ohio, Lucrecia Manahe ng Frederick, Maryland. At sa lahat pa, O Diyos, na merong pinagdadaanan po na karamdaman, anumang klase ng karamdaman, Panginoon. Kayo po, Panginoong Diyos, ang nakababati. Ang kanilang mga kondisyon, sitwasyon, O Diyos, at mga pangailangan sa panahon na ito. Pero sama-sama kami, Panginoon, na kung saan nagkagaisa, na ipinapanalangin na aming pinangahawakan na iyong pangako that you are indeed the great healer and great provider and great shepherd nila at gayon din ang bawat isa sa amin. Allow us, Lord Jesus Christ, to acclaim and declare and even to release all of them through the presence, the power and acts of your Holy Spirit. Yes, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, spiritual and financial provision para po sa bawat isa sa kanila, Panginoon. At gayon din na patuloy po na inyong pagpalain at ipagtagumpay bawat pamilya na kanilang kinabibilangan. Yes, Lord Jesus, yan po ang aming panalangin sa lahat po ng merong karamdaman na pinagdadaanan. Gayon din, Panginoon, na pinapanalangin po namin ang kapayapaan para po sa lahat ng bansa sa buong mundong ito, lalo na sa hindi pa natapos na invasion ng Russia dyan sa bandang Ukraine. Nanaw, Panginoon, ang iyong divine intervention ay siyang mga hari at kumilos para magkaroon na, Panginoon, ng karampatang resolusyon pangkapayapaan upang sa ganun, Panginoon, ay makapanumbalik ang mga lumikas na mamamayan at ma-restore na ang bansang ito na maraming nasira, maraming nawasak. Yes, marapati niyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang katagumpayan nawa nitong remaining na pagbibilang at gayon din itong mga hindi pa naproproklama at na-install na mga nanalo nitong nakarang Mayo 9 election na pambansang halalan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon Diyos, ang patuloy na kaayusan, ang patuloy na kapayapaan, ang patuloy na katagumpayan nito. At gayon din, Panginoon, ang maayos na pagsasalin ng administration mula sa lilipas at sa papasok na panibagong administration, Panginoon. May you continue to bless and to guide ang lahat po ng mga manunungkulan pasimula ditong darating na July 1. Sa loob ng 6 na taon sa pang-national at gayon din sa pang-lokal ay 3 taon. Bless the whole Philippines at bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga mamayan. Trabaho para sa lahat ng mamamayan Pilipino, pamilya. Gayon din ang muling pananagana ng economy ng lahat ng mga bansa. Inyong pagpalain, Panginoon, ang lahat ng mga available na mga trabaho at gayon din ang mga pamunuan at gayon din ang mga
employers at employees, kasama na Panginoon ng mga overseas Filipino workers na nasa iba-ibang mga bansa. Yes, pagpalain niyo, Panginoon Diyos, maging ang kabuuan ng bansang Pilipinas at gayon din lahat ng bansa. Yes, upang sa ganun, Panginoon, ay ang bawat bansa, O Diyos, ay muling makaahon mula sa napakahirap na hagupit nitong nangyayari pa magpahanggang sa ngayon na pandemya. Lord Jesus, we pray for the continuing spiritual reawakening. Yes, spiritual transformation, revival ng lahat ng tao sa buong mundong ito at gayon din ng buong sanglibutan at bawat bansa, Panginoon, at bawat komunidad, bawat pamilya at bawat individual. Aming Ama at aming Diyos, be with us for the whole day as we face another challenge, another work to do. With your guidance and divine interference, we know, O Lord, and we believe that you will be with us upang ma-accomplish namin, Panginoon. Gayon din, Panginoon, na kung saan ay samahan niyo rin kami sa paparating na buong magdamag sa ating pagtulog at pagpapahinga. Nang magising din kami, Panginoon, malwalhati sa darating na bukas. Binabalik po namin lahat po ng pasalamat, pagwalhati sa banal mong pangalan. Lahat po ay aming tinatalaga sa inyo. Sa tanging pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, tanggapin natin ang siksik, lingling at umaapaw na pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon Kristo at gayon din ang patuloy na kapisan, tanglaw, paghahari ng Kanyang banal na Espiritu, sumaatin lagi mula ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ang Rider Ministry ay nangumusta sa bawat sa atin. Kumusta pa kayo sa inyong kalagayan? Kumusta ang mga pamilya kinabibilangan ninyo? At gayon din, salamat po sa inyong presence, salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page. At gayon din sa inyong pag-share ng episode ng Wide on Ministry. And you may also visit my YouTube channel, Bishop Leo Pangonan. And you may share also, and you may like and subscribe voluntarily, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, so that kung meron mang mga uploaded na mga videos, you will be fully notified, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ngayon ay ating pong tignan ng mga comments na ating pong na inyo pong ipinatagos dito sa Rider Ministry. Yes, kumusta ka na, kapatid, na Josie Rose, Evangelista Soliben ng Maria Aurora, God bless, Evangelista Soliben family. Ang comment, good morning, God bless us all po. Thank you very much. We read you po ng prayer. Kaya di wala sa kapatid na Bel Dios Pinto, God bless Pinto family. Ang kanyang comment, good morning po. Thank you very much. Likewise, we read you po ng prayer. Gayon din mula sa kapatid na educator at Jocelyn Makatogal Baclaig ng Sito Balanga, Bataan. At gayon din ng Just a Living Water Methodist Church ng Barangay Kabgaben, Maribeles, Bataan, sa pangunguna ng kanyang mahal na asawa, Reverend Alex Baclaig. God bless Baclaig family and the ministry and leadership that you're doing every day. Pahalapakan natin. Hallelujah. Ang kanyang comment, I'm watching on time. Hehe. Yes. Thank you very much. God bless. A blessed day, Bishop Ate Gino Labiat, sa mga inaanak ko. Thank you very much. Likewise, with Eugene ng Prayer Puso. At gayon din sa kapatid na Olivia Pobre Bueno ng Agoho, yes, Kabangga na Zambales. God bless sa Bueno family. Ang kanyang comment, good morning po, have a blessed day. Thank you very much. Likewise, gayon din sa kapatid na Diguliso Tubicos ng Magong United Methodist Church, Bayan ng Lamon, Del Norte, Mindanao. Maling adlaw sa tanong dagang salamat. God bless.
to Nico's family and the ministry leadership of doing the church and society. Ang inyong comment, blessed morning po, Bishop. Thank you very much. Likewise, ating comment mula sa kapatid na Bel Dios Pinto. God bless po with emoji po ng prayer. Yes, thank you. And likewise, gayon din mula sa ating kapatid na Educator Josie na makatogal bakli. God comment, masipag, masigla, masipag, masikap. Amen at amen. Purihin natin ang Panginoon with emoji ng prayer. Kaya yung kapatid na Nehemiah Orpiada, Malabon City, Manila, God bless Orpiada family. Ang kanyang comment, good morning everyone, God bless. Thank you very much. Likewise, another comment mula sa kapatid na Beldios Pinto, amen. Wherever you po ng prayer puso, may dalawang stars. Hallelujah. Ang kapatid na yes, another comment from Educator Jocelyn Makatogal Buckley, be diligent. Hallelujah. At gayon din ang kapatid na Pastoral Unit Dato ng City Balanga Bataan. God bless Dato family and the ministry and leadership that you're doing every day. Palapatan natin ang kanyang comment. Yes. Umasa ka ng umaga po, Bishop Ate Gina Labia at everybody listening to Ride on Ministry. Salamat sa mga tengan na nakikinig at sa mga magandang mensahe na inihanda para sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Thank you very much, Kapatid Roby. Masaganang buhay din at God bless you all dyan. Mula sa kapatid na Marites Bautista, God bless you, Bautista family. Ang kanyang comment, good morning, thank you. Likewise, gaya din mula sa kapatid na Pastora Yonadato, malawak po ang pagiging diligent. Yes, at gayon din ang kapatid Erlino Passion ng Bangbang de Vizcaya, God bless Passion family. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, good morning Bishop, joining po from Crossroads United Methodist Church, Bambang de Vizcaya. Palapakan natin sa church na ito with my wife Lula Joy as his passion. God bless your ministry. Thank you very much. Whenever you po ng prayer. Guided comment muna sa kapatid na Josie Rose Evangelista sa Liban. Amen. With one emoji ng prayer. Hallelujah. At gayon din mula sa ating kapatid na Teresita Herman ng Baguio City. God bless the whole family. Ang kanyang comment, good morning Bishop and family and to all Ride on Ministry. Keep safe everyone. God bless us all. Thank you very much. Likewise, wherever you po nang pumalakpak daw tayo. At gayon din ang puso. Yes, at ang kanyang added comment, amen at amen. Pumalakpak pa rin daw tayo. Puri ng Panginoon, gayon din. Mula sa kapatid na Amelita Celestia ng Talim Island na Binangonan Rizal. Kamusta si Pastor James Celestia? God bless Celestia family and the ministry and leadership that you're doing every day dyan sa bandang Talim Island na palibutan ng Laguna de Bay. Ang kanyang comment, emoji po ng agila na meron nakasulat na malaking victory at 3 stars. Purihin natin ang Panginoon at gayon din kanyang added comment. Magandang buhay po, Bishop and family. Ganun din po sa mga Karadon Ministry. At God bless you all. Whenever you po ng prayer. Puso prayer, peace. Prayer, peace. Puso prayer, yes. Gayon din, maraming salamat at same to you. Magandang buhay at God bless you all dyan. Gayon din ang kanyang emoji na panalangin. Yes, may 3 stars at gayon din nakasulat na blessed. Gayon din ang emoji ng puso, kulay pink. Meron nakasulat na amen at meron din 5 stars. Gayon din ang emoji ng blessings. Puri na Panginoon, meron nakasulat na blessings mula sa ating Panginoon. At gayon din ang kanyang added emoji na kwadrado na kulay 18 pero nasa ron sa labas ay glory. Yes, hallelujah. Glory to God. At gayon din ang emoji ng blessings. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din, biglang nakaside view ang ating kapatid na Amelita Celestia. Yes, nakaganon siya at may puso sa kanyang palad. Pagkatapos pinasa, yes, pass it on the love that we have in the Lord at gayon din sa ating kapwa mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Yes, puri ng Panginoon at naway maging matagumpay ang iyong kalusugan, kapatid na Amelita Celestia, at gayon din na maging mag-normalize lahat ng anumang resulta ng iyong laboratory test.
Salamat po sa lahat po ng mga comments sa inyo pong ipinarating sa impinan ng Wild Ministry. Salamat din po sa bawat isa. Bagaman wala kayong comment, pero ang inyong presence ay yan ay ating ina-acknowledge, pinapasalamatan. Katulad ng kapatid na Nelda Nunan dyan sa bandang USA. God bless Nunan family. At gayon din ang kita ko sa Navarro dyan sa Silbalanga. God bless Navarro family. Purihin natin ang ating Panginoon. At gayon din ang kapatid na Betty Jane. Kapatid na Betty Jane Osala Berso sa dyan sa Walang Ilagan na City Isabela. God bless Berso Osalia Berso sa family. At gayon din ang kapatid na Miguel de la Cruz sa bandang Calaca, Batangas. God bless de la Cruz family. Every step, every nation. Kapatid na Brother Ernest Arcangel Felix sa bandang USA. God bless Felix family. Purihin natin ang ating Panginoon. At binabalik po natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Shout out kay Jesus Christ, ang Banal na Espiritu, at gayon din ang Diyos Ama na hayag po sa totoong persona, at gayon din ang mga angels ng ating Panginoon sa buong kalangitan, at gayon din ang buong kaharian ng Diyos sa buong sangkalupaan, at gayon din sa lahat ng kanyang nilikha. Purihin natin Panginoon. Kingdom favor sa bawat isa sa atin, kingdom peace sa bawat isa sa atin, kingdom hope sa bawat isa sa atin, kingdom love sa bawat isa sa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin, at kingdom blessing sa bawat isa sa atin. Yes, nire-recognize natin ang presence ng ating kapatid na Alma Monteberhendelion mula dyan sa bandang Olongapo City, Zambales. God bless Monteberhendelion family, at gayon din ang kapatid na inaanag Ana Cantora Abadilla. God bless Abadilla family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din mula sa ating kapatid ng Betty Jane Osale Bersosa, Ilagan City, Isabela. God bless Osale Bersosa family. Ang kanyang comment. Magandang umaga po, Bishop dito, Ate Jean Olabiyay, at sa lahat. Maraming salamat, Bishop, sa mensahe ng buhay at panalangin. God is good. Thank you very much. Magandang buhay din, at God bless you all dyan. At tuloy nga naman, God is good. Lagi, purihin natin ang Panginoon. Yan, sa bangbang lingkod ng Diyos ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa atin. Mula episode 796 tungo sa marami pang episode na ating pong harapin. Mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga. Samantalang araw po ng Linggo, alas 6 ng gabi. At sa muling pagkikita, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, may we enjoy the whole day. At gayon din ang ating mga trabaho, at gayon din ang blessing nating tatanggapin sa ating lunch time, dinner time, breakfast time, at gayon din ang mga merienda sa pamagitan ng mga ito. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At babay po sa bawat isa atin at sa muling pagkikita.